There are people today who are fighting many battles. At marami sa mga battles na meron ang mga tao ngayon ay mga napakabigat na mga battle ng buhay. And one of the most challenging things about these battles is when you're fighting them alone. May mga tao nga tayo mga nami-meet every day, magugulat ka kasi parang lagi namang nakangiti. Tapos parang kay gaganda rin naman ang mga suot. Minsan nga kumikinang pa ang mga diamante. Yung pala, mga baon din sa utang yan. Yung iba nga, nagpariban pa ng hair. Diba? Halos hindi mo makilala. Nung una kong nakita'y kulot. Nakapag-asawa siguro ito ng mayaman. ng isang napakamahusay na chef. But sometimes you see people on the outside and they carry themselves very well. And to me, it's not hypocrisy, it's probably maturity. Kung paano, even if may mga pinagdadaanan sila, pero nakikerry pa rin nila ang kanilang mga sarili. And you find these people even coming to church. And you will find Christians na kahit may mga pinagdadaanan sila sa buhay, kahit ang bibigat ng mga battles nila sa bawat araw, pero lumalaban pa rin sila. In Mark chapter 11, verse 22 to 26, it says, "Have faith in God," Jesus answered. "Truly I tell you, if anyone says to this mountain, 'Go, throw yourself into the sea,' and does not doubt in their heart, but believes that what they say will happen, it will be done for them. Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. And when you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive them, so that your Father in heaven may forgive you your sins." Na mula po sa mga verses na yan na ating binasa at sa mga babasahin pa natin para sa mensaheng ito, napakalinaw ng sinasabi sa atin that as Christians, as believers and followers of the Lord Jesus Christ, kahit meron tayong mga laban, lalo na nga at meron tayong mga laban, is that we should continue to have faith in God. That we should continue to pray to the Lord. At kahit pa nga tayo ay nabibigatan, nahihirapan, na-offend o nasasaktan na ibang mga tao along the way, magpatawad pa rin. Dahil kailangan nating gawin yung mga bagay na yon para tayo ay patuloy na makalaban sa buhay at hindi lang basta makalaban sa buhay, ngunit lumaban ng may pananampalataya. And that is how we, believers and Christians, fight our battles. We fight with faith. How do we fight with faith is the focus of our message for today. Kaya hiniling ko po na tayo manalangin muli. Let us bow our heads and pray to the Lord. Dear Heavenly Father, we thank you for tonight, for giving us the opportunity to worship you in this place once again, together with our brothers and sisters in Christ. May mga kasama po kami na galing pa sa kanilang mga trabaho, pag-aaral, negosyo, mga bahay. Ang ilan po sa kanila, bukod sa pagod, puyat, marami ring mga iniisip ngayon. Marami ring mga problema at pagsubok ngayon sa buhay, mga laban sa buhay. But you are teaching us to fight our battles. You're teaching us as Christians how we should fight these battles. You're teaching us even today to fight our battles with faith. And so we welcome your Holy Spirit to minister to each and every one of your people. Speak to us through your servant. Nang lahat ng aking bibigkasin, sasabihin, yun ang gagaling lamang po sa inyo. At turuan niyo po kaming lumaban ng may pananampalataya. As we pray all of this, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, in Jesus' mighty name, this is our prayer, and all God's people say, Amen. How we fight with faith. Sinasabi natin bilang mga Christian, sinasabi natin bilang mga believers and followers of the Lord Jesus Christ that we fight with faith because for us, it means we believe in Jesus.
Pag sinasabi nating have faith in God, pag sinasabi nating fight with faith, sinasabi natin yan because we believe in Jesus. In John 3:16, and many of us know this verse, it says, "For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life." Masasabi pa nga natin na ito ang pundasyon ng ating pananampalataya. Yang verse na yan is so significant sa ating mga born-again Christians kung bakit nga tayo ay Christian. Kung bakit nga tayo believer and follower of the Lord Jesus Christ. Bakit tayo ay saved, forgiven of our sins, may right relationship with God, at may pinangahawakan na eternal life sa Panginoon. Kaya, kahit meron tayong mga problema ngayon sa buhay, kahit meron tayong mga trials and testings in life, kahit meron tayong mga kabigatan, anuman yung mga battles na yan, alam na natin, ma-overcome natin lahat ng mga battles na yan. Because we believe in Jesus. Meron akong relasyon sa Diyos, ako'y anak ng Diyos, ako'y tagapagmana ng Diyos, at dahil kay Jesucristo, makakalaban ako ng may pananampalataya. Now, everyone can just say, but I have faith. And many people say that they have faith in God. Pero sa atin, napaka-significant nung malinaw na malinaw sa atin that we believe in Jesus. We respect different beliefs. We respect different religions. Sometimes these religions are different from ours. Minsan pa nga ay opposite pa ng mga pinaniniwalaan natin, but we can be respectful and civil in spite of the differences. But we are clear na pag sinasabi nating we fight with faith, we are able to say that. We are fighting our battles with faith. We're able to say that because it is clear to us we believe in Jesus. Our faith is in Jesus. At hindi humihinto sa atin yun. In fact, alam natin na hindi naman pwede na ikaw lang ang lalaban. Kasama mo rin ang asawa mo. Kasama mo rin ang asawa mo, ang anak mo, mga kapatid mo, magulang mo, at iba pang mga malalapit sa isang buhay. Kaya alam mo, ultimately, ang prayer mo, prayer nating lahat, is that we want our family to believe in Jesus as well. We want our family to believe in Jesus as well. Thankful na tayo, grateful na tayo, blessed na tayo nung tayo mismo tinawag ng Diyos para makakilala sa Kanya. We are just overwhelmed with thanksgiving that even if we were not worthy, but the Lord called us to salvation. And now you are seated where you are seated. Some of you are even servants of God now. And even those watching this on the video message, you are already a believer in Christ. Pero yung lalaban sa buhay, yung may mga pinaglalaban tayo sa buhay, di syempre mas gusto natin hindi lang tayo yun. Ang gusto natin, pati yung family natin, ay makakilala rin sa Panginoon. Dahil nang mabawasan din yung mga battles natin. Dahil minsan, yung battle sa pinag-uusapan, battle sa asawa. Minsan yung pinag-uusapang battle sa anak. Battle sa pamilya. Di para mabawasan yung mga battles na yun. Diba? Ipag-pray natin at huwag tayo tumigil sa ating prayers na, Lord, we want our family to believe in Jesus as well. Can you say amen to that? Amen. And can you repeat after me and say those words? We want our family to believe in Jesus as well. For in Acts 16:31, it says, they replied, believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household. Kaya bago ko ituloy, yung iba pang mga babanggitin natin sa mensaheng ito, I would just like to encourage everyone who's here today, sa lahat ng mga nakikinig ngayon and even through the video message,
huwag tayong mag-give up sa pagpipray na makakilala sa Panginoon ang lahat ng ating mga mahal sa buhay. Kahit pa nga minsan parang ang layo-layo nila sa ganitong klaseng buhay. Parang ang layo-layo para sila ay maging katulad mo na naglilingkod na nga ngayon sa Panginoon. But the day will come as you will continue to pray and believe, magmimiracle ang Lord sa inyong pamilya. Na mangyayari sa inyong buhay yung sinabi rin sa Old Testament sa Joshua na, as for me and my household, we will serve the Lord. Nakakaiyak kaya pag dumating yung ganong moment, katabi mo na yung loved one mo, di ba? Isipin nyo ngayon, i-imagine nyo ngayon kung sino man yung mahal nyo sa buhay, katabi nyo na ngayon dyan at naglilingkod sa Panginoon. Baliktad na nga, ikaw na ang hinihila. Ikaw na ang kinukulit. Ma, bakit ang tagal mo? Di ba? Ang tagal mo sa gawain. Iba yun. Na habang lumalaban ka sa maraming battles with faith, pero kasama mo na yung buong pamilya mo na lumalaban din because they also have faith in the Lord Jesus. At habang nagpapatuloy tayo sa ating mga laban, we fight with faith because we are getting discipled in our faith in the church family, in the spiritual family na ibinigay sa atin ng Panginoon. That is how we fight with faith. Na bukod sa meron tayong biological family, ang gusto ng Lord, madiscover natin at maging bahagi tayo dun sa ating spiritual family. O yung church kung saan dun tayo madi-disciple. Kasama na dun na dun ka uma-attend tuwing Sunday, kasama na dun ka nag-worship, nagba-Bible study, nagpapatrain at nag-serve. Kanina lamang, at the start of our worship service today, I was so blessed and actually excited dahil itong araw na ito ay simula ng isang panibagong worship service sa ating ministry dito sa Dubai, UAE. Kaya minsan ba, pwede bang palakpakan natin ang Panginoon para sa isang napakagandang simula na ito? As I'm standing in this venue, I am just so overwhelmed with thanksgiving to God. Kasi nagiging malinaw sa akin at alam ko rin pati dun sa ginamit ng Lord para tayo ay magkaroon ng gawain dito, isa to sa patunay na may purpose si Lord sa lahat ng bagay. Pero siyempre bilang pastor, isa sa mga nagbibigay ng kagalakan sa akin ay makita ang mga kapatiran nating nagsuserve in ministry. Mula dun sa mga nagbabasa kanina ng mga program readers. Bukod dun sa mga regular program readers natin, today meron tayong first-timer na nagbasa rin. Kaya palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. Nakita ko ang preparasyon niya dahil napakahaba nung sinabi niya. Yung excitement na alam niyang gagawin niya ito for the Lord. Yung mga ushers natin, mga tumulong sa pag-setup ng sound system, pati mga dancers natin. Isa nga sa mga excited ako talaga, lagi, yung space para sa dancers natin. Kaya kanina, bago mag-start yung gawain, tinanong nila ako, bakit wala daw space? Ay, hindi, tanggalin nyo lahat ng para magka-space kayo. Kahit isang row na lang ang matira. but any pastor can relate to this. Yung joy na nakikita mo na yung mga kapatiran na dinala ng Lord sa yung church, nakakapag-serve sila. Because all of those things that we're talking about is what it means to be discipled in a spiritual family. And all of these things that we're doing, worshiping together, praying, fellowshipping, listening to a message like this, and serving the Lord together, all of this is contributing to the building up of our faith. Lahat ng ito ay nagtutulong-tulong at ginagamit ng Lord para ma-strengthen, mapalakas, mapalalim, madipin yung ating faith. And that is how we fight with faith. Alam natin na hindi pwedeng maging complacent tayo. Hindi pwede na tumigil tayo. May mga pinoprovide si Lord na paraan kung paano tayo na re-refresh, na re-restore, at na re-recharge. For in Acts chapter 2, verse 42 to 47, it says, they devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread and to prayer. Everyone was filled with awe at
the many wonders and signs performed by the apostles. All the believers were together and had everything in common. They sold property and possessions to give to anyone who had need. Every day, they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who were being saved. Lahat ng mga binasa natin ngayon, pinakinggan ninyo ngayon, lalo na yan mula sa Acts 2:42 to 47, ay yung ibig sabihin ng pagiging isang spiritual family. Kaya pag dinala ka na ng Lord, dun sa spiritual family na yon, kung dinala ka na ng Lord, dun sa church family na yon, dun ka na di-disciple para yung faith mo maging malakas, yung faith mo maging malalim. Kaya nga, hindi talaga maganda yung absent ng absent. Hindi nakakatulong yung laging hindi present. At ang dyablo, gagawa ng paraan para umabsent ka ng umabsent. Minsan hindi naman ito isang malaking plano na umabsent. Minsan nangyayari pa isa-isa, mamaya dalawa-dalawa, hanggang sa mamaya hindi mo na napapansin, nadideceive ka na ng dyablo. Lahat naman pwedeng magsabing busy siya. At may mga totoong busy. Pero meron din namang mga nagbibisi-bisihan lang, di ba? Kaya, pakisabi mo nga sa iyong katabi, parang ikaw, busy-busy. Di ba? Parang ikaw, busy-busy. Di ba? Mga busy-busy. May mga taong mga napaka-busy talaga, ha? Di ba? May mga taong napaka-busy talaga. Pero diyan ka masusurprise. Kung sino pa yung mga napaka-busy, I will tell you this, all over the Middle East, in the Philippines, and all over the world, walang mintis to. Kung sino pa yung pinaka-busy sa trabaho, may asawa pa yon, nanay, tatay, may anak, kadalasan yung pa yung pinaka-committed sa gawain ng Panginoon. Yung pa yung laging present. Kadalasan, you will find even some of the most devoted pastors. And you will discover, ay, marami palang ginagawa yung pastor na yan. Marami palang ginagawa yung worship leader na yan. Marami palang ginagawa yung dancer na yan. Pero dahil naging malinaw na sa kanila, ito yung paraan, paano pinapalakas ng Lord yung faith ko. Kahit gaano ako ka-busy, kahit gaano ako kapagod, kahit gaano ako kapuyat, gagawan ko ng paraan na nandun ako kung nasan ang spiritual family ko. And it tells you that the wordings that we're using, we're not just talking about attendance to an activity. We're talking about being where your family is. So whether it is in a church cathedral, chapel, events venue, school, gymnasium, theater, or in this case right now, an office, the issue is that is my spiritual family. That is my church family. Kasi nandun yung mga kapatid ko sa Panginoon eh. At pag nagkikita-kita kami, minsan, wala pang nangyayari, makita ko pa lang siya, lumalakas na ako. Pakisabi nyo nga sa katabi nyo yan, parang ikaw, makita lang kita, lumalakas ako. Diba? Sabihin nyo sa mga katabi nyo yan, makita lang kita, lumalakas ako. Sa totoo lang, makita ko pa lang yung mga program readers natin, lumalakas na ako. Diba? Makita ko pa lang yung mga worship leaders natin, lumalakas na ako. Makita ko lang yung mga dancers natin, hindi pa tumataas ang tambourine ng mga tambourine dancers natin, lumalakas na ako. Makita pa lang natin yung mga kapatiran na naririto ngayon, lumalakas na ako. Because it's about being a spiritual family. That's how we fight with faith. We do not fight our battles alone. We fight it together. We fight it as a spiritual family. And this is not an original. Marami nang gumagamit nito. Pero nais ko ring sabihin today, we are stronger together. We are stronger together. Palakpakan natin ang Panginoon. At sabihin nyo sa mga katabi niyo yan, habang pumapalakpak kayo, we are stronger together. Amen. Amen.
And as we become part of a spiritual family like this, and we get discipled through worship services like this, you get to hear the Word of God getting preached. We are learning to persevere when our faith is being tested. We are learning to persevere when our faith is being tested. At sa ilang mga tao, minsan yung testing ay araw-araw. May ganong tao na yung ibig sabihin nung may trials and testing siya, araw-araw yun. Kaya sabi sa James chapter 1 verse 2 to 12, kindly listen as I read. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. Because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work, so that you may be mature and complete, not lacking anything. If any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. But when you ask, you must believe and not doubt, because the one who doubts is like a wave of the sea blown and tossed by the wind. That person should not expect to receive anything from the Lord. Such a person is double-minded and unstable in all they do. Believers in humble circumstances ought to take pride in their high position, but the rich should take pride in their humiliation, since they will pass away like a wild flower. For the sun rises with scorching heat and withers the plant. Its blossom falls and its beauty is destroyed. In the same way, the rich will fade away even while they go about their business. Blessed is the one who perseveres under trial, because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. As we get discipled in our spiritual family concerning faith, ang natututunan natin, paano mag-persevere. Yung hindi ka mag-give up. There are good days, there are bad days. May mga panahon na maganda nangyayari sa ating trabaho, may mga panahon na hindi. May mga panahon na maganda nangyayari sa negosyo, may mga low season. Kahit din sa ministry, may ganun din. May ups, may downs. Pero lalo na, pag nagiging malinaw na sa iyo kung sino ang Diyos, natututo ka sa pamagitan ng Biblia tungkol sa pananampalataya. Kaya nare-realize mo na kahit may trials ka ngayon, natetest ka ngayon, pero magpe-persevere ka. In fact, nakikita mo pa nga na may gagawin si Lord nito eh. Kaya sabi dun sa verse 2, consider it pure joy. Yung hindi Christian, hindi maintindihan yun eh. Paano magiging masaya ka pa na may pinagdadaanan ka? But you see that every Sunday, pag nagkakantahan na yung mga kapatiran nga natin, iba hindi nga kumakanta, sumasayaw pa. Iba naglilingkod pa. Mga ushers natin, nakangiti pa. Bira kung makakita ng usher natin nakasimangot. Pag meron, sabihin nyo sa akin. Napakahirap ng ministry yan. Yung lagi ka dapat nakangiti. Diba? Pero may pinagdadaanan din yung mga yan. Pero every Sunday or every Wednesday and now every Monday or sa mga Bible study days nila, makikita mo yung mga kapatiran natin, nandun yung kagalakan sa kanila. Meron silang joy in the Lord. Kasi, yun yung sabi. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. Ang nagiging attitude natin, may mga ganitong pagsubok, may gagawin si Lord. Maghihimala na naman ang Panginoon. May itinuturo si Lord. Makikita ko na naman kung paano sa gitna ng lahat ng ito, hindi ako iiwan at pababayaan ng Diyos. At doon na hihibang at nababaliw ang sanlibutan. Well, paano yun? Habang lahat natataranta, habang lahat nagkakagulo, habang lahat ay nalulungkot at nalulugmok, pero may mga mananampalatayang Kristiyanong nandun pa rin yung joy in the midst of their trials.
Kasi alam nila yung sinabi sa verse 3, totoo. Because the testing, you know that the testing of your faith, ang sabi ron, produces perseverance. The testing of your faith produces perseverance. At ang sabi sa atin doon, pag nangyayari, hayaan mo lang. Let perseverance finish its work. Some people have praised that in a different way. Ang praising ng iba dyan is, trust the process. Yun yung praising ng iba, you trust the process. Pero sa atin, malinaw sa atin, it's not just a process, it's God at work. So you let the Lord finish His work in your life. Kung may pinagdadaanan ka, ay, daanan mo lang. Kasama mo ang Diyos. Ang mahirap lang naman pag may pinagdadaanan ka, hindi mo kasama ang Diyos. Ang pinakamahirap lang, may pinagdadaanan ka na, yung demonyo pa ang kasama mo, holding hands pa kayo while walking. HHW, kissing-kissing pa. Yun ang mahirap dun. Pag may pinagdadaanan ka at yung kasama mo pa, hindi mo dapat kasama. Pakisabi mo sa katabi mo, sino ba kasi kasama mo? Pakisabi nyo sa inyong mga katabi, sino ba yung ka-holding hands mo while walking? Yun ang mahirap. Pag yung may pinagdadaanan ka, mali yung kasama mo. Ito, may nakikita ko dito ngayon, magka-holding hands eh. Yan ang tamang holding hands. Muti ka na niyang tanggalin. Huwag mong tanggalin. Huwag kang mahiya. Panindigan mo yan. Hawakan mo yan. Namumula siya. Ate siya. Naingkita mo yung nasa likod. Hawakan mo rin yung kamay nung nasa likod. Sabi, hawakan mo din naman yung... Alaga naman, basta lambingan, maaasahan ko kayong dalawa. Diba, kung meron ka pinagdadaanan, ay, sige lang. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking in anything. Hindi pa rin talaga maalis sa kamay ko doon sa kamay nung nag-holding hands. Nainggit tuloy yung nasa likod. Parang may nainggit doon sa isa pa na doon sa likod. Ay, hindi na. Feeling ko pag uwi nito, may pag-uusapan na naman itong mga... Pero totoo yun. Tayo may pinagdadaanan, pero alam mo, kasama mo ang Diyos. Hawak ni Lord ang iyong kamay. God holds your hand. So you can persevere because, along the way, the Lord is doing something to mature you, to complete you, so that you will not lack in the things that you need. And if at this very moment you struggle, you ask God for wisdom. Sabi sa verse 5, if any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. Hindi naman ako magtataka kung meron sa inyo na naranasan na yung moment na nagtanong kayo sa Diyos, Lord, bakit? Ginagawa ko naman ang lahat. Naging mabuti naman ako. Nagmahal naman ako. Binilang ko naman ng rubber shoes. Kotse pala, kotse. Bakit wala po kong kahawak ngayon? Bakit sila lagi may kahawak? I'm sure meron sa atin na naranasan na yung magtanong sa Diyos nung may hindi magandang bagay na nangyari sa iyo. Bakit po? Pero pag nangyayari man yun, you ask God for wisdom. Don't ask complaining, but ask God for wisdom. Lord, inaamin ko po, hindi ko po maintindihan, bakit po ganito to ngayon? Pero sabi niyo sa inyong mga salita, I can ask you for wisdom. And I'm asking this of you now. Lord, give me wisdom. At pag naging ganun ang attitude natin, ang sabi, huwag ka na mag-doubt. Huwag ka na mag-doubt. Yung moment na yan yung pagkakataon na binibigay sa iyo ng Lord. Kung yung iba magda-doubt, ikaw piliin mo, hindi ka magda-doubt. Yung iba rin, narating yung moment na yan, pero sila, ang pinili nila, mag-doubt. Ikaw nandiyan din sa moment na yan kasi pagkakataon mo na ang pipiliin mo yung hindi ka magda-doubt.
Dahil sabi sa atin sa verse 5 all the way to verse 7, if any lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. But when you ask, you must believe and not doubt, because the one who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. Graduate na tayo dun sa ganon. Yung pag may nangyayaring hindi maganda, titigil ka na naman. May nangyaring hindi maganda, magtatantrums ka na naman. May nangyaring hindi maganda, magpo-post ka na naman ng mga kanigahan sa Facebook. May mga nangyaring hindi maganda, mag-leave the group ka na naman sa mga group chat. May nangyaring hindi maganda, titigil ka na naman sa pagsaserve mo sa ministry. May nangyaring hindi maganda, hindi ka na naman a-attend sa church. May nangyaring hindi maganda, babalik ka na naman sa tukso, sa kasalanan. Itigil na natin yun. Graduate na tayo dun. Yun yung ibig sabihin ng blown and tossed by the wind. That person, sabi sa verse 7, should not expect to receive anything from the Lord. Such a person is double-minded and unstable in all they do. And as we further read, ang sabi, ayan yung mga trials, ayan yung mga trials. Tandaan nyo itong sa verse 12. But blessed is the one who perseveres under trial. Because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. Bago nag-start yung gawain natin, I was having conversation with some people. And I was saying nearly the same thing. Sabi ko, may mga pagsubok man ngayon sa panahon na to, pero tuloy-tuloy lang tayo. Tuloy-tuloy lang tayo. Dahil ayan na, may nasimulan na si Lord eh. May sinimulan na si Lord sa buhay mo eh. May sinimulan na si Lord sa buhay natin eh. So, that is a very good foundation. Yang faith na meron ka ngayon sa Diyos. At kung meron mong pagsubok na nangyayari ngayon, pangawakan mo ito. That blessed is the one who perseveres under trial. Because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised those who love Him. Can you say that? I will persevere. Can you say that? Hindi ako magi-give up. Sabihin niyo sa mga katabi niyo yan, lalo na kung naiintindihan niya yung mga pinagdadaanan mo, tingnan mo yung katabi mo. Look to the person in the eye at sabihin mo with feelings, hindi ako magi-give up. Ngayon pa. Ngayon pa ba? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Say that with me, hindi ako magi-give up. I will persevere. Amen. Kaya sabihin nyo sa mga katabi nyo to, tapikin nyo rin sa balikat, God will bless you, kapatid. God will bless you. God will bless you. God will bless you. As you will not give up. Knowing all of these things, make this your prayer for today. Help me, Lord, to fight my battles with faith. Kindly bring out your phones. Paki-zoom po ninyo at picture ng slide nito. Repeat after me and then post it on your social media. Repeat after me and say these words, help me, Lord, to fight my battles with faith. Can you say it again? Help me, Lord, to fight my battles with faith. Let us pray. Aming Diyos at aming Ama, salamat Panginoon sa oras na ito, sa araw na ito na nakapakinig kami muli ng inyong mga salita. Naging napakalaking blessing nito sa amin. Tinatanggap po namin yung Word of God. Tinatanggap po namin yung preaching, yung message na napakinggan namin sa araw na ito. At nawa, Panginoon, magbunga ito sa aming buhay. That we will fight our battles with faith. And I would like to pray for people who even tonight, napaka-personal sa kanila nung ibig sabihin ng may mga battles sila ngayon sa buhay. And I give glory to you, Lord. Dahil naka-attend sila ngayon, naka-worship with us. And I know you're speaking to this person right now to persevere and not give up. I would like to pray for everyone in this room today and even those watching this as a video message. Can we just lift both of our hands to the Lord once again? At sa pagtaas natin ng ating mga kamay sa Panginoon, i-surrender natin sa Kanya ang ating mga iniisip, ang ating mga trials, ang ating mga battles. Father God, in heaven, you see the hands of your people raised. And everything that they're thinking about, it's bothering their minds.
yung mga trials na meron po sila ngayon, yung battles na meron po sila ngayon. At salamat sa inyong mga salita na nagbigay ng kapayapaan sa amin, ng encouragement sa amin to fight our battles with faith. Kindly strengthen our faith. Kindly deepen our faith. And yes, even correct our faith. Sa mga panahong mali pala ang pagkakaintindi namin nung ibig sabihin nung to have faith in God. But we want to be taught and to be discipled without the Bible truly says what it means to have faith in God. For we want to fight our battles with faith. And we're fighting even today with the faith that you've given us. And we believe even today that you're giving us the victory in Jesus' name. That you're giving us the blessings in Jesus' name. That you're giving us the miracles and the breakthroughs in Jesus' name. And we believe and receive all of this in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, in Jesus' name.